patuloy ang natatagan. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ang Panginoon po ay sumainyo. Amen. So tayo po ngayon ay naririto upang tayo po magpasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Alam naman po natin na ang araw-araw na buhay ay pinagkakaloob ng Diyos. Ito po yung araw na kung saan ay naranasan natin ang kabutihan ng Diyos. Tayo po ay nagtagumpay, pinatagumpay tayo ng Diyos sa loob ng isang linggo. Amen. Kaya nararapat lamang na lagi po natin pasalamatan ang ating Diyos. Ganun po kabuti ang Panginoon sa bawat buhay natin. Bagamat tayo po ay nakakaranas ng maraming mga pagsubok, pero sa kabila ng lahat, nagpapatuloy pa rin tayo para makapagsamba, makapagpasalamat sa ating Diyos. Amen. At minsan pa ay palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Sabay-sabay po na palakpak. So, samahan niyo po ako sa pagbabasa ko ng Biblia. Dito po sa Deuteronomio chapter 4 verse 37. So ganito po ang sinasabi at nilalaman ng banal na kasulatan. At dahil sa pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, pinili niya kayo at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay nilabas kayo sa Ehipto. So purihin ang Panginoon sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Amen. Noong mga panahon, 2,000 years ago, na ang ating mga ninuno ay patuloy na naglilingkod sa kabila ng lahat ng kanilang nararanasan. Amen. At dahil nga po sa ating mga ninuno, isa po tayo sa mga pinili ng Diyos. Amen. So kung tayo po ay pinili ng Panginoon at pinagtagumpay po tayo sa araw ng buhay, dapat po natin pasalamatan ng ating Panginoon. Amen. Ito po ay dahil sa kanyang pag-ibig. Amen. Sa kanyang kapangyarihan. Kaya po, maraming naligtas. Maraming pong naialis sa Ehipto. Ganon din sa ating buhay na tayo po ay galing sa hindi po magandang sitwasyon ng buhay. Amen. Tayo po ay nilabas doon. Yung Ehipto po ay nangangahulugan na isa po ito sa ginamit ng kaaway upang alipinin ang bayang Israel. Amen po. Ganon din po sa ating buhay. Tayo po ay naalipin ng panahon sa ating mga maling ginagawa. At tayo nga po ay nilabas doon upang tayo po ay makakita ng liwanag. Maranasan natin ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos na buhay. At lahat po tayo narito ay nakaranas ng mabuti at kabutihan ng ating Panginoon. Dapat po natin ipagpasalamat. So dito muna po tayo sa babae. So inaanyahan po ang bawat isa. Ang pinatagumpay ng Diyos, nakaranas ng pag-ibig ng ating Panginoon. Amen. So dapat po natin pagpasalamat. Sino po sa babae ng Diyos, amen, nakaranas ng kabutihan, ay magpasalamat po sa ating dakilang Diyos na buhay. Mayroon po, palakpakan po natin ang buhay ng Diyos at buhay po ni Mama Mela. Hindi po sabay-sabay na palakpak. Ako lang mauna. Kasi malalim pinagalingan ko. Galing malis yan. Napakabuti po ng Panginoon, no? Purihin ng Panginoon. Sa pagmamadali ko, pinagkamalan ko yung kasabay ko dyan sa kanto. Tatalagin ko na sana. Kala ko sa student, sa Kuya Stino. May nang di ko natawag, paglingon, may ikaw. Sabi ko, dahil mainit, papayungan ko sana. Sabi ko, yun na lang talaga na tumawag yung tinapahiya. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Bangat medyo late na ako. Kasi nakalis ako doon sa bahay na 8:30. Kasi kaso po pa yung aking tatay na naminis ko pa, pinakain ko pa. Talagang ganun talaga pag may alaga kang tatay na alam mo na. Kaya prayer ko sa aking tatay, Lord, kung ano pong nais-ibig niyo sa buhay ng nais ko maging mahirap talaga yung nilagang kang tatay. Pagdating na yung pasok ni Ate Jaira, may alaga ka pag mampun-ampo. Ito mahirap. Pero sa tulong ng Diyos, magtatagumpay talaga tayo. Hindi natin titingnan. Kailangan, nagpapasalamat ko sa kung isang linggo, na pagnumbay, pag-ingat sa aking pamilya, na patuloy ang kalakasan, patuloy ang katatagan. Laban lang kasi may Diyos naman tayo.
Sa Diyos po ang magbigay. Amen. So, naiiyak po si Mami dahil siyempre, siya po ay nag-aalaga sa kanyang tatay. Pero alam niyo po, napakapalad po ng tatay niya sa buhay po ni Mama Mila. Kasi dahil si Mama Mila po, dahil anak po siya ng Diyos, kaya matyaga po niyang inaalagaan ang kanyang tatay. Kaya sa inyo kung may mga tatay pa ha, alagaan ninyo ang tatay ninyo hanggang sila ay nabubuhay pa. Amen? Ang mama nyo. Ganun na po kabuti ang Panginoon. Kaya dito sa Jesus My Life, nakakatuwa po kasi ang mga anak talagang kumakalinga sa kanilang mga magulang. Kaya purihin ang Diyos sa mga anak, no? Palakpakan po natin ang ating dakilang ng buhay. O, sino pa po? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa buhay po ni Sister Niling. Sige po, sabay-sabay na palakpak sa ating Diyos. Mapagpalang umaga po sa Lord. Nagpapasalamat po ako sa Lord na isang linggo niya pong pag-iingat, saka po yung gabay niya sa mga anak ko nag-anak buhay. Nagpapasalamat po ako sa Lord kasi nung kagalit lang po na bayaran po namin ng ilaw. Tapos napumunta pa ako dun sa binabayaran kong katindahan na ang sabi ko po na hindi mo na ako makakabayad kasi sa Webis pa ako magkakapera. Tapos alam niyo po, talagang mabuti ang Diyos kasi ang sabi niya sa akin, sige kunin mo na yung papel nga na sabi niya, babayaran ko na. Salamat sa Lord kasi, di ba, ang galing talaga kasi basta mag-pray ka lang, talagang tutugin ng Lord Saka yung nag-pray ko na, yung nag-fasting na nga po yung anak ko. Hindi siya makapatid. Salamat talaga sa Lord. Kasi tinutugon niya po yung pag-premise na magkawala po sa kanya. Salamat. Naiiyak ako? Alam niyo po kung ano ang nararamdaman ng isang magulang na nakikita niya ang kanyang mga anak na naglilingkod sa ating Panginoon. Kung baga sa ating mga buhay, o sa akin na lang, ganito po ang mararamdaman ng aking puso. Kapag nakikita ko, halimbawa kung ako may anak, na nakikita ko naglilingkod sa Panginoon, ganito po ang mararamdaman ng aking puso. Ganun po kasaya ang magulang kapag nakikita ang isang anak. Amen. Na magsikap, na makapagganap sa kalooban ng Diyos. Pero palakpakan po natin ang ating Diyos ng buhay. Masaya po ang magulang kapag nakikita po ang mga anak. Amen. Na nagsisikap na maging matuwid sa harapan ng ating Diyos ng buhay. Amen. So isa pa sa babae. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos ng buhay ng Sister Donalisa. Sige, palakpak sa ating Diyos ng buhay. Sabay-sabay. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa isang linggong pag-iingat. At kung nakarang araw, talagang napakaganda na rin po ng aking pakiramdam hanggang kagabi at hanggang po ngayon. Pero naniniwala ako kasi talaga po ang Diyos, yung buhay talaga sa bahay bago ito, na alam ko na kung bakit itong nararamdaman ko, alam ko na mawawala ko. Tinitingnan lang ng Lord kung ito ba kumbaga entertain ito at hihiga ako doon sa aming tahanan para sabi ko kinakausap ko kanina mula sa siyara ko, sabi ko, ako dyan, kung hindi ka magbawagin sa akin, kung noon na, nung naghiwalay kami ng aking asawa, at sa kahabagan mo, pinakilala ng Lord, napakilala ng Lord sa aking buhay ngayon pa, kaya sumasakit lang yung tiyak ko, wala ka, kaya lalabanan kita, kaya ko pang gumapang, kaya sa Diyos ko lahat yung Yun ang maganda sa pagiging Kristiyano. Sabi nga po ng awit 73 verse 26, puso ko't kaluluwa kung nanginginaman, ang Diyos ang lakas ang tangi kong kailangan. Amen. Kaya nga po, napakabuti talaga ng Panginoon at dumating sa buhay natin ang ating Diyos, no? Tinuruan tayong manalangin. Amen. Sa pamamagitan pala ng pananalangin, ay talagang may ilalapit natin sa Kanya ang ating mga nararamdaman. At ang Diyos po ay hindi bingi upang hindi pakinggan natin mga daing, kundi talagang Diyos ay nakikinig, lalong-lalo na sa mga nagnanais. Amen, sa Kanyang kalooban. Amen po ba? Amen. Mayroon pa pong palang isa. Adyan na po. Lapitan mo na, bro. Pupunta pa ko dyan. Sige. So, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay sa buhay po ni Nanay. Ang bagap niya nila.
sister ko, yung brother ko, kayo lahat. Ngayon po nakakalakad na po ako. Hindi ko po kaya ang sarili ko. Ngayon, tumawag ako. Jesus. Ngayon, nakakalakad na ako. Nakakalakad na ako. Kasi sila po, binigyan na natin yung kapatid. Galing sa abroad. So, nagpapasalamat po. Maraming sila. Hindi na Amen. Salamat, Panginoon. Dahil meron naman po kayong pinalakad. Amen. Ganon kabuti ang ating dakilang Diyos na buhay. Ang Panginoon po ay naparito sa ibabaw ng lupa 2,000 years ago kung magkaroon ng paglalakad ang mga pilay. Amen. At magkaroon ng pagkakita ang mga bulan. Amen po. Amen. Ganon po kabuti ang Panginoon. So dito na po tayo sa lalaki, no? So sa mga lalaki, sino po ang nakaranas ng pag-ibig ng ating dakilang Diyos na buhay? Unahin po pala natin si Kuya Tonton. Sige po, palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ni Kuya Tonton. At mayroon pa siyang steam. Akin na yan. Dalit na pagta ako pati yan Islam atau maboto ay diri atau Islam kita diri atau wajib ko pa atau apa mana pa karena atau maboto atau ala tao lahat tao atau laban boboto ay alam si Tete at ikaw pompong laban po. So sa atin din namin dami po sinabi ni ayun po, Kuya Tonton. Ayun po, kay Kuya Michael. Yan. So pag siya daw po ay nagkapira, bibili daw po siya ng kumbo. Bibili po siya ng gitara, ang tinuro ay piano. Amen. Pero alam niyo po, talagang mabuti ang Diyos sa buhay ni Kuya Tonton. Kasi kung ano pa po yung sinabi niya, ang Diyos po nakakalam. So bahala na po ang Panginoon sa kay Tonton, dahil si Tonton naman ay nagsisikap para makapagsamba sa ating Diyos. Sino pa po sa mga lalaki? Palapakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ni Brother Boy. Sige po, sakay-sakay po tayo palapak sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Talagang muli na ulit na minag ang kabutihan ng Diyos. Amen. Talagang napakabuti po ng Lord. Hallelujah. Amen. Alam mo po itong napakaganda kong busis. Simula pa naman ito ng Friday. Amen. Nung bago ko mag-Bible study, talagang si Satanas Antone. Kinakamot na nila muna. Pero hindi pumayag ang Diyos na hindi mahiyag ang kanyang makapangyarihang pangalan para magkaroon ng pag-asa ang mga tao ng pag-asa. Amen. Pero pagkatapos po namin mag-Bible study, nila po daramdam talagang buti tinawawala po yung busis ko. Amen. Hanggang kagabi, talagang hindi mailabas po yung busis ko pag nagsalita ko yung sigaw. Pero totoo talaga ang sinasabi ng Bible, amen, sa aklat ng Santiago, na kung may mga sakit po tayo, patawag natin ang matatanda ng Iglesia para ipatong ang kanyang kamay at tayo po ay panalangin. Para tayo gumaling. Alam niyo po kagabi nung lumapit sa pastora, pinatong niya yung kamay niya sa aking ulo. Pinag-pray niya ako. Nararamdaman ko yung kapangyarihan ng Lord. Kaya po hindi ako papayag na hindi ko maihayag ang kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa akin. Alam niyo kagabi, nagkapag-uwi ko na takot ko ng uwan ng kanyang pero hindi po ako pumayag na biging hadlang niya para hindi po makadalo sa Panginoon. Ang hinayag ko ay ang kapangyarihan ng Diyos na ginawa niya sa ating gabi sa buhay natin, mahal na pastora. Amen. Ako ngayon ay nakalabas ng busis. Hallelujah. Sa Diyos ang papuri. Amen. Salamat sa Diyos. Ganun po kabuti ang Panginoon. Amen. Totoo po yun. Talagang kagabi. Hindi na nga po makapagsalita yan eh. Amen. Talagang hindi mo maririnig ang kanyang boses kung hindi na ibibigay. Isa pa po, sa lalaki. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ni Brother Lito. Sige po, palakpakan po natin. Amen. Ako
ako po'y bumabati muna sa atin po lahat ng isang mapagpalang umaga po. At lalo higit po sa atin pong bahay ng Diyos na buhay na siyang nag-provide sa atin, lalo na sa ating buhay. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy na pag-iingat sa aking buhay sa mga po ako magpunta. Kasama po ang aking mga mahal sa buhay, lalo higit sa hininga po ng buhay na patuloy na po pinagkakaloob sa akin. Kasama aking mga mahal sa buhay, malayo sa mga sakit karamdaman. Ito po talaga yung laging protection ng Panginoon. Kapag siya po ay ating laging inaasahan, lagi po tayong nagbabasa ng kanyang mga salita. At ipinagpapasalamat ko rin po sa Panginoon ng mga pagpapala na binigay ng Panginoon sa akin. Pagkamat ito man po ay bonus lamang habang tayo nabubuhay. Pinagpapasalamat ko po yung sa rice mill na pagkamat lingid po sa kaalaman ng marami na kapag ako po ay walang repair, ako po ay pumupunta ng rice mill na kung saan po, ako po ay nagkakamada ng bigas na bali po yung inaamada ko ng bigas, tuwing gabi po siya bumibiyahe. At nung nakaraang araw po ay nakiusap sa akin na sabi po sa akin kung pwede daw sumama ako sa biyahe. Wala daw kung makatulong yung mga tao niya magbaba ng bigas. Ay, ang sabi ko naman po ay sorry po kung hindi ko mapauulakan ang inyong kahilingan dahil ako po ay nakakasama po kasi ako sa hayop. Ito po ay ministry na binigay sa akin ng Diyos. Dahil yung aking pong tricycle ay ginagamit po sa pagdadala ng mga leaders po na nag-ahayag ng salita ng Panginoon. Kaya ipagpaumanhin niyo po, sabi ko sa boss ko kung hindi ako makakasama. At unahin ko po talaga lagi ang Panginoon dahil siya po yung nagmamayari ng aking buhay. Amen. At ito po yung naging sagot niya. Sige, ito yung biyahe namin. Okay lang, ikaw na lang lagi yung magkamada. Hindi namin magsasama ng bibiyahe. Basta, ikaw na lang lagi. Amen. Nandun po yung talaga yung ano po ng Panginoon talaga na yung sinasabi nga po lagi ni Mami sa Bible na ang naghahangad ng kanyang buhay ay mawawalan ito. Ngunit ang mawalan buhay alam-alam sa akin magkakamit dito. Amen. Talaga po totoo yan. Amen nga. At sabi po sa Mateo 6:33 na but seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Amen. Yun namin po. Salamat po sa Panginoon po. Amen. Napakasarap pakinggan ng patotoo, no? Kasi naranasan ko po yun na, di ba, na araw ng pagsamba. Sasabihan ka na mayroong lakad, mayroong biyahe, pero dahil napakasarap ng makapiling ang Diyos, lalong-lalo na sa araw na ito, madali na lang sabihin na pasensya na. Di ba, hindi ako makasama nun kasi kailangan, di ba, hindi ako makasama sa inyo kasi kailangan ko sumamba dahil alang-alang sa buhay natin. Amen? Amen. So, doon na po nagtatapos. Amen. Ang salamat at sa mga magpapasalamat pa, sa sunod po na linggo, i-reading nyo na. Tama po? Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon sa buhay. Bibigay ko na po sa sunod na gawain sa pangako. Palapakan po natin ang buhay na Diyos sa buhay po ni Bonso.